Ang kaligtasang dulot ni Kristo ay para sa lahat, tulad ng handaang inihanda para sa lahat. Subalit nasa atin kung ating pauunlakan sa ating puso at buhay ang paanyayang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halika kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay feast. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries. Nagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalo na ng kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa mundo ng social media. Mga kapatid, yung fiesta, the feast, ay palaging ginagamit ng Panginoon sa paghahalin tulad sa paghahari ng Diyos. Ito'y simbolo, itong kapiestahang ito, itong pagdiriwang na ito, itong banquet na ito, ay simbolo ng kaligtasan na dulot ng pag-ibig ng Diyos. It's the salvation for all. Kaya nga, napakaganda nitong gospel nito dahil sinasabi na ang lahat ay welcome, ang lahat ay candidate, ang lahat ay inaanyayahan sa kaligtasan na dulot ng pag-ibig ng Diyos, na dulot ni Jesus. Everybody is invited. Everybody is welcome to the love of God, to the salvation brought about by Jesus Himself. Kaya nga, it's an invitation. Hindi ipinagpipilitan, no? At hindi ipinagsisiksikan sa atin. Ito'y paanyaya. It's always an invitation.
At ibig sabihin, kung may paanyaya, it requires a response, yung tugon natin. Kaya nga, dito sa ating gospel, nakakalungkot kasi yung mga inanyayahan sa kasalan, they refused. Imagine, may mga inanyayahan, mga special guests, no? Kapag inanyayahan ka, di ba? Para bang inanyayahan ka ng hari and then i-refuse mo. Wow! What's wrong with you? What's wrong with us? At sabi doon sa kwento sa gospel, yung iba pumunta sa farm, yung iba sa kanilang negosyo. Aba, yung iba, hinamak pa at pinatay yung mga servants na ipinadala ng hari. Kaya galit na galit yung hari at pinalipol itong mga murderers na ito at sinunog yung kanilang lungsod. At anong ginawa ng hari? He opened the invitation to everyone, to all, saints and sinners. No? Ibig sabihin, mga kapatid, saints and sinners are welcome to the kingdom of God, to the salvation brought about by Jesus sa pag-ibig ng Diyos. Everybody ay candidate. Everybody is welcome sa pag-ibig ng Diyos na nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Pero, no, sabi doon sa gospel, mahalaga that we respond generously and we respond properly. Hindi ibig sabihin ibinukas ni Jesus yung kaligtasan para sa lahat, we will just take it for granted. Meron din tayong dapat gawin. May participation tayo sa paanyaya ng Diyos. Kung yung mga unang inibitahan, they refused, no? Yung mga sumunod na inimbitahan sa kasalan ay pumunta, saints and sinners alike. Pero it doesn't mean that it is already enough. Kasi, wow, binuksan para sa lahat. No. Meron ding proper decorum. Dapat nakadamit pang kasal. Hindi pwedeng punta ka sa kasalan, ang attire mo ay para sa beach o kaya ay kung saan pa man sports, no? No. Yung tinatawag na propriety. Dapat nakadamit ka ang pangkasal. And what does it mean? If we are given a chance, mga kapatid, na makiisa sa wedding banquet, if we are given a chance na makibahagi sa buhay ng Diyos, sa Kanyang pagmamahal, dun sa Kanyang pagliligtas sa atin, we have to do something. At ano yun? We have to change. Dapat baguhin natin yung ating sarili. Ibig sabihin, there is something that we need to do. Magsumikap tayong magbagong buhay. Tinatawag ka ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos sa Kanyang pagmamahal. Tinatawag tayo at inililigtas tayo ng Diyos. Tinatawag tayo upang makiisa at makibahagi doon sa Kanyang paghahari. And just mere saying yes is not enough. We have to mean that yes. Ibig sabihin, magsumikap tayong magbagong buhay. Magsumikap tayo na ayusin yung ating sarili. Talikdan, kasalanan, magsimulang muli. Mga kapatid, it gives hope for all of us. Itong gospel na ito ay nag-aanyaya sa atin, nagbibigay sa atin ng dahilan to be joyful, to rejoice, and to be hopeful. Ito yung ibig sabihin ng fiesta. Ito yung paanyaya ng Diyos to come to the feast and celebrate life, celebrate love, celebrate salvation, celebrate God in our life. Mga kapatid, sana ngayong araw na ito, pinapaalala sa atin that we are all invited and we have to say yes. Or else, kapag hindi natin tinanggap ang paanyaya ng Diyos, ikapapahamak natin. And when we said yes, we have to mean it. Magsumikap tayo na magsuot ng damit pangkasal. Which means gawin kung ano ang nararapat, kung ano ang kalooban ng Diyos. Talikdan yung ating mga kasalanan, magsimulang muli at magsumikap na ayusin ang ating buhay. Hingin natin ngayong araw na ito ang grasya na yon. Mahal tayo ng Diyos, tutubusin niya tayo, but we need to say yes, and we have to mean that
Jesus. Let us all together come to the feast. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa paanyaya ng pagmamahal, kaligtasan, at pakibahagi sa iyong kaharian. Naway bigyan mo kami ng biyaya na maihanda ang aming sarili at maging tunay na karapat-dapat makiisa sa iyong hapag ng pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.